Ayon sa World Health Organization, sa darating na mga taon, sinasabi nila na more people will die from their bad habits than from germs. Isang halimbawa ay ang heart disease, ang numero unong sakit na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa buong mundo, ay napatunayan nila na ito ay dahil sa maling kinakain, iniinom, at kulang sa ehersisyo. Ano-ano kaya ang mga maling habits o kaugalian na tinutukoy dito? Aalamin natin ang 5 kaugalian o bad habits na dapat nating alisin o baguhin upang makaiwas sa mga karamdaman at upang magkaroon ng mahabang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome sa ating programang Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At nice kong, of course, lagi kayong batiin at kung maaari lang ay nice kong i-mention lahat ng inyong mga pangalan. Unang-una ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church, diyan din sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brothers, Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you today? And welcome to our program. Greetings sa mga kaibigan natin mula sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan at kapuluan dito sa Pilipinas. Si Luz Pusing, kumusta po? Welcome po. Kumusta po kayo ngayong umaga? Lucy Kiabang, thank you ma'am sa inyong magagandang mensahe. Ging Gloria Martiliano, welcome. Mary Grace Acosta Ulpindo. Erlinda Basilisco, Gracia Dei. Gayon din kay Ayin Asek, kumusta po? Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At nais din naming batiin ang ating mga kaibigang sila Liovi Cabañez, Rebecca Ebora, Leti Sampang from Santa Rosa Hills Subdivision dito sa Puting Kahoy Silang, Cavite. At gayon din ay ang ating kaibigang si Senny Moser sa Ohio, USA. Kumusta po? From Balayan, Batangas naman, dito sa Pilipinas, Beth Villapuerte. Nare-receive ko po ang inyong magagandang mga text sa akin. Salamat po sa inyong mga support. Gayun din, from Tangalan, Aklan, si Darlene Ojerio. Thank you sa inyong mga messages. At of course, hindi natin malilimutan si Miss Rose Arrogante in Canada. Kumusta po? Sana po ay patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon. Ang ating po mga kaibigan naman dito sa ating
dito sa Barangay Puting Kahoy, Silang Cavite, ang ating pong Senior Citizens Association. Welcome po. At nandyan yung ating mga kaibigang mga purok leaders, si Liling Lumagda, Absti, kumusta po? Inday Onyate, kumusta po ma'am? Remy Bayan, at kasama sina Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, say hi to Sir Nimrod also, Mateo Magro, Loida Benosa, Feli De Leon. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At of course, ang ating number one supporter, ang Morning View SDA Church dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome mga kapatiran ng Morning View SDA Church. Lalong-lalo na ang ating mga elders, si Brother Ramil Ramirez, si nandyan din si Ruth Galang. Also, hi to Henry Galang. Andyan din si Ma'am Fahilagot, si Ma'am Beth Sumbilyo. Kumusta po? Si Brother Richard Javier at iba pa. Lahat po ng ating mga masusugid na mga hindi lang prayer warriors natin, mga supporter natin sa ating program. Welcome po. Gayon din kay Beth and Sam Castle, at saka nandyan din pala sa Morning Views ang ating pianist na si Juliet Alcaraz and Habi. Kumusta po kayo? Of course, kumusta rin ang ating mga kaibigan from Barangay Inarawan, Antipolo. Kumusta po kayo mga ka-senior? At Barangay Captain, shout out to Rick Bautista. Thank you po, Sir Rick Bautista, sa inyong support sa ating mga senior citizen at sa inyong pamamahala dyan sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Dyan din sa Antipolo, nandiyan naman si Corazon Hernan from Kabading SDA Church, Antipolo City. And of course, shout out to my BFF Patrick Gonzalez and family. Kumusta po kayo ngayon? At sana po ay patuloy kayong makakaranas. Nabalitaan ko po na meron kayong konting karamdaman. Idadalangin po natin yung inyong kalagayan na yan. At dito rin sa Morning View Subdivision and Cherobics team, ang aking mga ka-team dito. At sana po ay patuloy tayong masigla, patuloy tayong gumawa para po sa ating kapwa. At sana po ay patuloy tayong gamitin ng ating Panginoon sa gawain ng pagtulong sa kapwa. God bless po everyone. At narito rin ang ating nais kong banggitin, si Norman and Leia Likong, from Laguna, no? At ang inyong mga kids na sina Lael and Liab, welcome po sa program ngayong umaga. At of course, marami pang iba. At yung ating kaibigan from the National Museum of the Philippines, si Ma'am Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandyan din si Lisa, nandyan din si Ina, at saka si ang kaibigan nating si hindi ko na maalala yung iba niyong pangalan, no? At lahat po ay welcome po sa program natin, lalo na yung mga senior citizens ng National Museum of the Philippines. Kaya sa araw na ito po ay pag-uusapan natin ang binabanggit ng World Health Organization. Significant sa ating mga senior citizens. Although, no, at nais kong banggitin din at sa lahat na ang ating pong programa ay hindi lang po para sa senior, kasi may mga nagsasabi, paano naman po yung mga kabataan? Actually po, ang ating programa ay para sa lahat, no? Ito po ay dahil ito ay holistic, para po sa lahat to. Dahil kahit kayo'y kabataan, kahit hindi pa kayo senior, ito po yung mga bagay na dapat ninyong
malaman, di ba? Dahil anong ibig sabihin yan? Darating ang panahon na ah, darating rin kayo no sa aming kalagayan na senior. Kaya po dapat pinag-aaralan nyo na ngayon dahil may maganda tayong mga tips ngayon, especially sa mga ano sasabi, may mga habits tayo na hindi na hindi natin na kung magkamisan dapat nating baguhin, no? Dapat nating palitan, baguhin. At saka yung ating pag-uusapan ay para rin po ito, mga kabataan, para rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, no? Mahal sa buhay ang inyong magulang, ang inyong lolo't lola, yung mga senior na ay pwede po ninyong gamitin itong gabay, no, sa pag-aalaga sa kanila. Ayun po yung purpose po ng program Simula. At ang simula po ay talagang patuloy nating tinutuklas, no, yung mga pasimula at ano yung mga tawag natin root causes, kasi pag pinag-usapang simula yung pinag-uusapan natin yung mga pinanggalingan, pinagmulan, di po ba? Kaya ngayon po meron pong findings ang World Health Organization na sa mga darating na panahon, no? Actually, mas marami raw tao ang masasawi, no? Dahil sa mali nilang mga kaugalian at hindi dun sa mga mikrobyo or germs na nagiging cause ng mga sakit. Dahil, tama po, ang example nga nila yung halimbawa yung heart attack. Actually po, lifestyle pala yan. Ibig sabihin kung ano yung kinakain, kung ano yung iniinom, kung ano po yung dapat mong gawin. Like exercise, dapat po na kailangan ng katawan, dapat po ay magawa natin. At tutunghayan po natin yung 5. 5 lang naman to, madali naman to tandaan. At pag sinabi ito yung 5, ay practical talaga yan. No? Hindi na natin yan kailangan, hindi na tayo kailangan gumastos, hindi na natin kailangan, shall we say, mag-exert ng too much effort o basta po kaya natin yang gawin, no? ng ating sarili. Ang kailangan lang po talaga ay yung tinatawag nating willpower. Yan, ano ba yung willpower? Yung kusa, gusto natin kasing lumusog, gusto nating sumaya at gusto natin magkaroon ng mahabang buhay, di po ba? Kaya yan po yung ating aalamin, tutunghayan po natin yan. 5 lang, napakasimple po. Actually, pag napakinggan nyo ay hindi nyo akalain, mahalaga pala yun. Mahalaga, okay? So, yan po yung ating tutunghayan ngayon at gaya ng dati, nais ko muling paalala sa atin na tayo po ay uminom ng tubig, okay? At para po ma-hydrate o magkaroon tayo ng magandang pakiramdam at magandang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Kaya diyan lang po kayo, huwag po kayong alis. Ano man po inyong ginagawa, kung kayo nasa tahanan, relax lang po. At kung kayo nasa gawain, okay, mag-ingat lang po, pati yung paglalakbay o kaya nasa lansangan, ingat lang po tayo. So, magbabalik po ang simula, Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior na sumasainyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ating pag-uusapan po, actually, nung tinitingnan ko itong payo sa atin, yung 5 pag-uugali that we have to, sabi rito sa atin, let go. Ayun po yung pinaka-modern na tawag dyan.
yung aalisin mo yung bad habits, let it go. Okay, let go. Ano-ano man ito mga bagay na ito for us to let go. Yan. Kaya kung gusto po nating lumusog, makinig po tayo sa ating mga sa payo natin. Okay? Ang number one po na tinuturo sa atin to let go this thing is let your stomach sleep when you sleep. Ano ibig sabihin nun? Stop eating late at night. Di ba ba? Alam na po natin to, hindi ba? Lagi tayo pinaalalahanan. Dapat daw po ay nakatapos na tayo ng ating dinner o ng pagkain natin at least 2 hours, 2 or 3 hours before sleep. Ayun po, before sleeping, nakakain na po tayo. So that means about 6 or 6 to 7, 6 or 7 or earlier para po naka-prepare na yung ating digestion at handa na tayong magpahinga. At sabi nga rito let your stomach sleep when you sleep. Hindi kasi kung magkaminsan may mga mahilig tayo sa late snacks o kaya gabi na kung kumain. I think may mga kultura na mas maraming kinakain paggabi at saka midnight snacks na ginagamit. Ang tinuturo po ng sabi sa atin kasi yung tamang oras sa digestion ng katawan natin, bigyan natin ng tamang oras. Kaya bago tayo matulog, dapat nagpapahinga na rin yung stomach natin. Kaya marami pong nagkakaroon ng nightmare o naging cause nightmare at mga bangungot. Kasi pag busog ka, yung nahihirapan yung puso mo, nahihirapan yung mga organs natin sa loob ng katawan sa paggawa na sa halip nagpapahinga na. Kaya ano epekto sa atin? Nahihirapan tayo huminga o hindi tayo makahinga at saka nagbo-bloat tayo, hindi po ba? Kaya ang payo po sa atin, kung talagang ay i-let go natin yung pagkain ng late at night. Dapat po 2 or 3 hours before sleep, nakakain na po tayo. Tama po. So, kaya dapat i-ano na po natin yan, i-let go na po natin yung bad habit ng pagkain ng masyado ng gabi, lalo na bago matulog. Para po nakakapahinga na yung ating stomach at lahat ng bahagi ng katawan natin, pati puso natin. Tama po. Ayan po. Kaya, number 1 yan. Tandaan nyo lang ha. Stop eating late at night. No midnight snacks. Iwasan po. Okay. Ang number 2, stop arguing with people who don't listen. Ito naman po, yung personal na relasyon or ibig sabihin may kinalaman sa ating interpersonal relationship. 'Di ba? Kung magkaminsan marami tayong pagkakataon na yung natatrap tayo doon sa pakikipagtalo o dahil alam mong tama ka, gusto mong ipaliwanag na dapat maunawaan ka. Pero may mga tao po na talagang they refuse to understand. Ibig sabihin, pag ganun po yung mga tao, wag na po tayong magpumilit na paunawa sa kanila kasi sayang lang po dahil talagang mismo sila ayaw nilang tanggapin o ayaw nilang matuto, kaya ayaw nilang magpatalo. Kaya wala na po tayong dahilan para makipag-compete pa, no? Kaya matuto po tayo na lalo na yung mga ayaw makinig, no? Yung sabi rito I had just jump in, it tightens your heart. Parang ganun na kapag pala yung mga ganun sumisikip, di ba, ang dibdib nyo at saka
marami kayong pakiramdam. Minsan sumasakit ang ulo nyo, minsan tumataas yung dugo nyo dahil sa kapipilit nyo ng inyong side. Napakahirap kung ayaw nilang tanggapin, no? Lalo na yung mga ayaw tanggapin. Pero kung maaari po, ay iwasan na natin yung mga pagtatalo, yung mga arguments, no? Dahil po sa lahat ng mga ah, arguments, ang bawat isa kasi ang gusto manalo. Gusto nila sila ang lumabas na tama. Ayun po. Lahat po tayo ganun ang mangyayari. Kaya number 2 natin, stop arguing with people who don't listen. Napakadali lang ng tip na 'yon. Kasi i-let go na raw po natin 'yon. Ang una yung pagkain ng late at night. Tapos ang pangalawa, huwag na ko kayo magpag-argue. Kung maaari, kahit na yung nakikinig, huwag na rin. Dahil para maiwasan po yung samaan ng loob at pagtataniman at hindi pagkakaunawan. Huwag na po. Maging po tayo, mapagbigay, mapagkumbaba, okay? Kung kailangang pakumbaba, kung kailangan magpatalo ka, tama po 'yun dahil unang-una hindi po 'yun weakness, no? Ayun po ay actually strength 'yun dahil bakit naging strength? Hindi mo kumbaga hindi na po poison yung katawan mo dahil sa galit o sa pakikipagtalo, no? Kundi actually pinapayapa mo dahil mahal mo ang kapayapaan. At dapat bigyan natin ng kapayapaan ang ating isip, ang ating buong katawan. Okay, napakaganda pong payo. Simple lang. And the body isn't meant to freeze. Yan pa. Ito yung pangatlo na, no? Ang sabi rito, ay ang dagdag pa pala ron, sabi rito, may payo. When someone says foolish things, ayan, ito pala paano natin i-deal yung mga negative na na pagtatalo. Pagka may mga tao raw na nagsasabi sa yung mga foolish things, ibig sabihin hindi totoo, walang katuturan yung mga sinasabi. Pag huminga na lang daw kayo na malalim at and let it go. Ayun. Hinga na lang. Ihinga nyo na malalim. Kasi pag humihinga kayo na malalim, nakakapag-isip kayo ng tama, no, na hindi pala tama ang makipagtalo o makipag-away o makipagsama ng loob. Okay. Number 3, okay? Stop sitting all day. Ayan, okay? Kumusta po kayo? Sa buong araw po ninyo, imagine niyo yung inyong buong araw. Ano po ang inyong mas madalas na ginagawa? Umuupo, naglalakad, nakatayo, nakahiga. Kasi po pagka laging nakaupo at nakasandal at nakahiga, ano po yun? Sabi rito, ang katawan daw natin ay hindi nilikha para ma-freeze. Ano yung freeze? Manigas. Kinakailangan daw po ay kumilos. Kaya stand, kahit na kayo magkipag-usap sa inyong mobile phone, tumayo na lang kayo, maglakad-lakad, tapos mag-stretch, okay? Napakahalaga yan. Sitting and aging, sabi rin. Okay? I'm sorry. Sitting makes aging faster. Ayun pong ang sinasabi rito, mali ang aking pagkakabasa. Sitting makes aging faster. At habang daw po hindi tayo kumikilos, lagi lang tayo nakaupo, na tinatawag nating sedentary life. Yung sedentary life ay mabilis daw tayong tatanda dahil nang manghihina tayo. Kaya tandaan po natin yun, nakatatlo na po tayo. So, meron pa po tayong dalawa. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. Usapang Senior.
Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ngayon tutuloy po natin ang mga bagay, sabi rito, to let go na dapat nating alisin. Mga kaugalian o mga habits na hindi makakabuti sa atin. Dahil of course, maapekto yung ating pangangatawan. Tanda natin, sabi nga ng World Health Organization, ibig sabihin, mas dadami pa raw yung mamamatay ng dahilan sa maling habits, hindi doon sa sakit doon sa mali nating ginagawa. At nakatatlo na po tayo. Ang una ay stop eating late at night. Okay? Pangalawa, stop arguing with people, especially those who don't listen. And number 3, stop sitting all day because the body isn't meant to freeze. Okay. Ang pang-apat po, ito rin ay may kinalaman sa ating pagpipigil sa sarili, self-control. Ito po yung stop carrying anger. Ayun, parang segue ito nung ating pangalawa, no? Arguing with people. Sabi dito, pride, money, harsh words, tightens your shoulders, and what's this? Messes with your sleep. Yan. Dahil yan pong mga bagay na yan, yung anger, pride, pera, yung mga masasakit na salita ay nagpapatigas na ating shoulders at saka hindi tayo makakatulog, hindi tayo makakapahinga. And it hardens your heart. Ayun, di ba? Pati yung heart mo, nag-iiba yung pintig dahil bumibilis, di ba? Pagka nagagalit tayo, natitense tayo. Anger does not provide the other person, or it does not punish the other person. Ayun pala, kapag kala natin, pag tayo'y nagalit, pinagalitan ng tao, sinigawan natin o pinagsalitaan natin, kala natin gusto natin siya saktan. Actually, hindi. Actually, sinasaktan daw natin ay ang ating sarili. Dahil talo tayo, nagagalit kasi tayo. Kaya lahat ng sistema ng katawan natin apektado. Maapektahan po yung ating stomach, heart, at saka yung ating mga liver, pancreas. Pagkagalit tayo, tense di ba? Tense at saka galit, no? Okay, sabi dito, your heart cannot stay strong if it's constantly clenched. Ibig sabihin, patulad ng kamay natin, no? 'Di ba pagka pinalalakas natin kamay natin, clench natin o kaya ina-exercise natin, hindi raw ganoon ang heart. Ang heart very soft, tissue 'yan. Kaya hindi yan, ayaw yan ng mga bagay na magpapatigas sa kanya dahil masisira yung kanyang functioning. Ayan. Kaya sabi dito, bitterness ages faster than time ever will. Kaya yung mga galit, yung mga bitterness, yung mga negative natin emotions, ayan daw po ay magpapabilis ng ating pagtanda. Kasi lagi tayong
nakasimangot, lagi tayong nagagalit, kaya mabilis daw po yan makapagtanda. Okay, so nakita na po natin yung number 4. And number 5, finally, stop living in fear. Ano ba yung fear? Pagkatakot. Alam po ba ninyo yung pinag-uusapan natin kasi itong pagkatakot, ayun yung yung mga bagay na nagpapa-worry sa atin, no? Yung mga bagay na talagang, di ba, pag natatakot ang tao, naalala ko yan kung sa isang actor, alam niyo po ay nung nasa stage production ako, tinuturuan kami nung acting and stage movements, no? Kung gusto daw namin portray yung fear, ayan po talaga ang pinaka highest emotional range. Ibig sabihin, kasi kung halimbawa from relaxation, tapos yung medyo magugulat ka, medyo nagagalit ka, at ang pinakamataas doon yung fear. Di ba? Mas pa yan, mas matindi pa pala yung fear sa anger. Kasi yung anger, pwede kang ganyan. Pero pagka pala fear na ando na lahat yung highest emotional range, na ibig sabihin, tinuturuan kami para ma-portray namin yung talagang natatakot. Nakakita na ba kayo ng taong natatakot kahit sa, sa movie? Nanginginig. Ang lahat ng aspeto ng body nanginginig. Lahat apektado. Minsan sa napapasigaw pa, di ba? Yan pa yung mga matataas na tili ng talagang dahil sa galit, di ba? Umiiyak, sumisigaw, ayun po yun. Ayun ang sinasabi rito. May fear, no? Kaya yun po yung isa sa pinaka dapat din natin masweto na ma-let go natin sa buhay natin. Hindi lang po anger, kundi fear, yung pagkatakot. Ano ba yung mga fear na yan? Di ba? Maraming fears, di ba? Alam natin yung mga fears that ang mga fear natin, fear of dying, fear of sickness. Marami tayong fear. Yung fear na iiwanan tayo, fear na, okay, di ba? Napaka hirap po yung yung tinatawag na fear na yan. Kasi yan po sisira sa lahat talaga, no? Dahil lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng cells ng body mo, lahat ng tissues, maapektuhan. Ganun po yung fear. At ang sinasabi rito kasi na sabi ni Shakespeare yun sabi niya, fear is born out of ignorance. Ibig sabihin, maraming bagay tayong kinatatakutan dahil hindi natin nauunawaan. Di ba? Hindi po ba ganon? Para bang yung nasa dilim ka, naglalakad ka, walang ni konting liwanag. Di ba? Hindi ka makalakad ng diretso dahil hindi mo alam yung tatapakan mo. Hindi mo alam may butas siguro doon. Hindi mo alam na may mababangga ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam, di ba? Ignorance nga po yun. Parang pang sinasabi na kaya lang tayo may fear dahil hindi natin nauunawaan ng mga bagay-bagay. Kaya po napakahalaga, no, na matutunan natin, no, ang simula ng lahat ng bagay. Ano po ba yung mga causes? Ano ba yung Kaya natin pinag-uusapan dito sa ating programa para maunawaan natin na bakit ganito ang nararamdaman ko, bakit ganito nararanasan ko. Alam po, bakit may kasalanan sa mundo? Bakit yung iba? Madami tayong tanong, di ba? Dahil ayun po yung gusto natin malaman. Pero pag natutunan po natin, magkakaroon po tayo ng confidence sa sarili natin dahil alam natin, nauunawaan natin. At kaya napakahalaga po yung sa karamdaman din, no, na kung magkaminsan, alam po ba ninyo, kaya lumalala daw yung mga karamdaman ng mga tao. Actually, ang dahilan ng paglala nila ay hindi yung dahilan sa karamdaman, kundi yung isip nila
natatakot, no? Oh. Although alam ko hindi madali lang sabihin 'to, no, pero kasi pagka kasi papanik, laging mali ang magagawa na, mali ang mangyayari sa atin. Kaya dapat po mag-relax tayo, and then pag-aralan po natin, no? Mag-stop tayo, pag-aralan natin, at kung magkaminsan unawain natin, at dapat tanggapin din natin. Kasi pag marunong tayo tumanggap, alam po natin ang dapat nating gawin. Pero kapag dinideny natin at pilit nating pinaiiral yung pakiramdam lang natin, hindi natin pinaiiral yung isip, no? Ayun po yung napakahirap. Kaya yung fear. Dito may example dito ng fear, no? Sabi rito, may isang tao na before bedtime, ayan, no? Pinag-uusapan na naman natin yung screen, no? 'Di ba? Meron tayong sa sleep, no, sa pagtulog, meron tayong tatlong bagay na tatandaan, no, na una, yung 3, 2, 1. So 3 hours before sleep, ito 3, 2, 1. 3 hours before sleep, nakakain na tayo. 2 hours before sleep, wala na po tayong gagawin. Nagre-relax na po tayo. Dahil pahinga na tayo eh. Wala na pong yung mga strenuous na mga gawain. Pati nga exercise kung maaari 2 hours before sleep, dapat nakapag-exercise ka na. Pero minsan kasi gusto namin mag-exercise pa makatulog, hindi po. Dahil kapag gagaling ka sa exercise, papahinga ka, tense pa yung yung mga muscles mo, yung mga nerves mo. Kailangan nag-relax ka na. Dapat, di ba, para magkaroon ka ng magandang sleep, ihanda mo na yung bedroom mo na medyo madilim na, padidilimin mo na para makapaghanda ka. At ang pangatlo, yung 1 hour, 3, 2, yung yung 3, pagkain, ang 2 hours before, tapos na rin yung mga gawain. At saka, wag na kayo makikipag-argue bago matutulog. Kasi minsan, matutulog na lang, nag-aaway pa. Nako, napakahirap po yun, stressful po yun sa pagpapahinga. Kaya, relax na po kayo 2 hours before. Wala na pong dapat gawain. At saka yung mind nyo free na. No? Wala nang iniisip na suliranin. At ang last, yung 1 hour, at least 1 hour before sleep, wala na pong mga gadgets, screen, TV, iPad or mobile, mga video. Wala na po yun. Kasi po yung mata natin ay yung blue light, ayun po yung kalaban ng pagtulog, no? Yung na makukuha mo yun sa mga screens ng mga cellphone. Kaya ang tinuturo nga ang cellphone dapat hindi mo katabi sa pagtulog eh. Dapat po nakahiwalay sa iyo, nakamalayo sa iyo. At hindi mo dapat katabi. At yun po, yung TV, ito raw yung ang kwento kasi rito ng taong ito. Ugali niya bago matulog, nanonood ng palabas sa TV before bedtime. At ang hilig niyang panoorin daw every night at 10, dapat nagtutulog na yun, pero siya nanonood pa. I watch news, crimes, politics, storms, di ba? Binabantayan niya mga bagyo, di ba? People, nakikita niya sa palabas, people yelling at each other, nag-aaway, naglalaban, nag-aaway-away. Tapos, lagi iniisip, tomorrow will end. Yung mga ganon. So, puro tension ang pinapanood. Bawal po yun. Dahil hindi tayo, pinifeed natin ang pagkatakot, pagkagalit, at puro negative yung ng cortisol.
yung at yung pinapalakas natin yung cortisol hormone, yun po yung stress hormone natin bago matulog. Kaya dito, ang ginawa raw niya nung nalaman niya nakakasira pala yung pinapanood kasi sa news, di po ba, puro crimes at saka puro problema ang pinakikita, lalo na yung puro away, mga politiko, di ba? Wag na po, bawasan na po natin. Wag na po natin. I-let go na po natin yun. Lalo na pag tayo magpapahinga na, wag na po natin i-feed. Kasi minsan napapanaginipan nyo pa. Di ba? Lalo na kung horror movie yung palabas. Naalala ko nung bata ako, parang kapag nanonood ako ng mga nakakatakot, talagang hanggang sa panaginip, napapanood ko eh. Di ba? Nagkaka-nightmares tayo. Ayun din po, practical yun, sabi niya. Kaya nagiging restless ka, nagiging yung chest mo ay parang sumisikip, di ba? Nagiging edgy ka, parang nagiging uneasy. So, why should I let this noise? Sabi niya ganun. Bakit ba pinabayaan to mga ingay na to, sa mga gulo-gulo na to? Sabi niya ganun, to feel the last hours of my day, sabi niya rito. Kaya naisip niya yun. Kaya ang ginawa niya, mula noon, bago siya matulog, pinapatay na niya lahat ng TV niya. Ang ginagawa niya, lumalabas siya at humihinga siya na doon sa preskong hangin at tinitingnan niya mga stars. Ayun, nakita niya, parang gumaan na niya outside. And then, tapos, nakikita niya yung ibang mga stars. May mga falling stars, tapos yung mga stars kumikinang, nag-iiba-ibang kulay, di ba, yung mga planets na gano'n. So, sabi niya mula noon daw, sinanay na niya na wag nang lagyan inject ng fear sa kanyang isip. That night I slept deeper than I had in years. So, yun. Di ba? Ayun na isa sa mga bad habits na dapat i-let go po talaga yon. So, it's just sleep, okay, rest, at pag yun ay rest, it repairs your body, yung mga cells mo, nagpapahinga, at ayun ang time na nag-heal yung kung meron tayong mga problema sa ating pangangatawan, kailangan talaga pahinga, di ba? Di ba pag nakakasakit tayo, lagi sinasabi, magpahinga ka. Ang ibig kaya lang problema, reactive tayo, doon na tayo nagpapahinga pag may sakit na. Pero ang totoo niyan, every day, ay dapat nagpapahinga tayo. May pahinga. Sabi nga ron, and your heart can't repair itself while it's racing from fear. Ayun, kasi kapag tayo tense, yung puso natin, yung ating mga cells, hindi raw makaka-repair dahil meron tayong takot, natitenso ang ating pangatawan. Okay? And then, nakita natin, may isa siyang inad dito, and stop trying to be the man everybody needed you. Ano raw yun? Huwag din natin masyadong maging kasi may pagkakataon kasi na kung magkaminsan hindi tayo marunong tumanggi, na lahat ng hihilingin ng mga kapwa, ng mga tao, pagbibigyan natin minsan kahit nahihirapan tayo. Okay lang ako, okay nang okay, pero nahihirapan, Kaya wag daw ganon, sabi ganon. Don't say yes to everything. Yan pa. Kasi maraming namumblema dyan dahil inaako lahat. Oo ng oo. Nangangako. Pati yung mga, halimbawa yung commitment mo sa church, sa fundraising, yung mga tao na tinutulungan mo, humihingi ng tulong sa iyo, hindi mo matanggihan. Kaya gusto nila, minsan demanding pa nga, minsan ikaw pa nga ang tumutulong nagiging masama ka pa sa kanila dahil nagkamali ka. Ay nako, wag na raw po nating wag na tayo maging
martir sa ibang tao. Kinakailangan maging tumulong tayo ng tama, pero matuto tayong tumanggi pag talagang alam natin na hindi natin kaya at hindi natin magagawa. Huwag po tayo oo raw ng oo. Kaya ang example dito ay yung my family member needs cash. Kung magkamisan, yun yung mga hindi natin matanggihan, siyempre, no? Pero, but inside, minsan, ang sinasabi ay ginagawa natin, pero kung magkamisan, parang sabi niya rito, goes in our life, own life, no? Kaya kung magkamisan, kahit na minsan talagang hindi mo naman kaya, pinipilit mo. So sinasacrifice mo yung budget mo, no? Dahil nangangailangan. Although, maganda naman talaga hindi natin matatanggi. Pero kung magkaminsan po maging honest tayo sa kanila na talagang pag hindi natin kaya o kaya tumulong lang tayo ng konti siguro pero hindi yung sobra na pati yung ikaw madidrain na rin pati yung iyong savings sa inyong pangangailangan. Kaya napakaganda po yung payo sa atin, no, na matuto tayong tumanggi rin, no, mag-say no. Ayan. So salamat po at sana po natuto tayo. Ano po 'yun? Number 1, things to let go. Okay? Let your stomach stop eating late at night. Stop arguing with people who don't listen. Then, sabi rito, stop sitting all day. Gayun din ang stop carrying anger. Stop living in fear. And finally, stop trying to be the man everybody needed to be. Meet us to be. Ayun. Kaya, payo po yan. Pagka yan po ating ni-let go, matututo po tayo. At nais nating magkakaroon tayo ng kapayapaan at higit sa lahat, binigyan natin ng kapahingahan ng ating sarili. So sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo ay dadako na sa ating prayer time. At maraming salamat po sa mga nag-text sa atin, nagpadala ng kanilang mga request for prayer. At nais ko pong hilingin at hilingan din po kayo kung sa inyo po mga personal prayers, kung may mabanggit kayo, may maalala kayo sa mga pangalan na to, idalangin din po natin sila sapagkat sila po ay humihiling na sila ay idalangin natin sa ating Panginoon at dahil nananampalataya din sila na kapag tayo ay naging tapat, no, na tulungan natin sila na ilapit sila sa paanan natin Panginoon. Kaya ngayon po ay mananalangin tayo, inanyayahan ko kayo na sumadali po tayong tumahimik o itigil natin ating ginagawa para po sa ating pananalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, pag-ibig, karunungan, at kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, nilalapit po namin ang aming abang sarili na maraming pagkukulang, maraming kasalanan na nagagawa sa tuwi-tuwi na. Subalit nais po naming ilapit ang lahat ng ito ng aming mga kahinaan at alam namin kung kami tapat na kami magpapahayag na aming mga pagkakasala, kayo rin ay tapat na patatawarin kami. Salamat po sa patuloy na pagbibigay niyo ng mabuting buhay,
na mahabang buhay at gayon din mabubuting mga pagpapala at magagandang karanasan. At higit sa lahat, sa pagkakataong ito na muli naming mailapit sa inyo ang aming kahilingan para po sa aming mga mahal na kaibigan, mahal na mga kapatid at mga kamag-anak. Nais din po naming ikaw ang humipo sa kanila para po sa kanilang kagalingan. Nais naming idalangin ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Ang aming kaibigan si Patrick Gonzales. Ano man po ang kanyang nararanasan ngayon, tulungan siya. At siya po ay nakakaranas ng karamdaman na dala ng panahon na ito. Kaya nais naming bigyan siya ng mabuting pakiramdam at patuloy na kalakasan. Nadalangin po namin si Maricar Bartolome na siya ay meron pong karamdaman na malapit na siyang magkaroon ng surgery. Kaya nais namin ang mga hilingin na tulungan siya, tulungan ng mga manggagamot, ang lahat ng mga taong mag-a-assist sa kanya at mga gamot na gagamitin, pagpalain po ninyo nang sa gayon ay makaranas siya ng kagalingan. Gayon din si Sister Maria, patuloy niya hinihiling ang total healing. Si Brother Enteng Kapua, total healing din po para kay Jonathan and Lydia Chavez. Gayon din si Helen Rosete. At patuloy naming dinadalangin si Maricar Bartolome, Samantha and Jordan Ocasla, Lucy de Guzman, Waylin Lorenzo, Gemma Molina. Sila po lahat ay mayroong nararanasang mga kahinaan sa kanyang pisikal na katawan. Panginoon, wala po kami ibang manggagamot at wala kami ibang tatakbuhan sapagkat kayo lamang ang dakilang manggagamot na nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan upang kami gumaling. Hipuin po ninyo sila ng inyong kamay ng kagalingan at nang makaranas sila ng unang-una ng magandang pakiramdam at kapayapaan ng kaisipan. Gayon din po, pagpalainin ang kanilang mga mahal sa buhay na alam namin ay nakakadama rin ng mga kahinaan at mga kaisipan na hindi nakakabigay ng tamang pag-asa sa kanila. Tulungan po sila na dahilan sa inyo ay magkakaroon po sila ng pag-asa sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, hantungan at kaligtasan. Tulungan din po ang aming mga kaibigan na humihiling ng inyong tulong para po sa kanilang church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Alam po namin, Ama, na ikaw ay ang puno na iglesia at ang iglesyang ito, ang bahay-sambahang ito ay inyong katawan. Kaya po patnubayan at pagpalain ng mga taong nangunguna upang mabuo ang bahay-sambahang ito. Tulungan sila, bigyan ng karunungan at bigyan din sila ng mga resources para po may pagpatuloy nila ang pagpapatayo ng kanilang iglesia. Hinihiling din po namin ang inyong patnubay sa aming mga kapatid na nangangailangan ng inyong tulong, si Sister Rose Arugante, at ang kanyang kahilingan po ay nawa ay nais naming kayo ang gumawa sa kanya sapagkat kayo nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Tulungan din ang mga tao na patuloy na humihiling ng inyong patnubay upang muling lumakas ang kanilang pananampalataya sa inyo. Narito po ang bawat sa amin na
nakatunghay sa pamagitan ng programang ito. Narito po ang aming mga sarili na bawat isa sa amin ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin, ng iba't ibang mga pangangailangan. Subalit alam namin at kami nang hahawak sa inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan at walang isa sa amin ang inyong itinataboy, kundi lahat kami ay pinakikinggan ninyo at tinatanggap po ang lahat ng aming panawagan sa inyo. Marami pa po kaming nais hilingin, subalit natagubili na namin ang lahat at inaasahan namin ang inyong patuloy na biyaya ng kagalingan, patuloy na biyaya ng karunungan, biyaya na aming mapanagumpayan ang lahat ng aming nararanasang pagsubok at mga suliranin. At ito'y hinihiling namin, hindi dahilan sa aming sarili, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang maligayang araw po ang ating naranasan sa buong oras ng ating programa. Ito po ang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. At nais ko ipaalala sa atin ang napag-aralan nating mga pag-uugali that we have to let, ng mga pag-uugaling hindi mabuti, to let go. Okay, ano-ano yun? Stop eating late at night. Stop arguing with people who don't want to listen. Stop sitting all the time. And then stop carrying anger. Stop feeding our minds with fear. At higit sa lahat, wag tayong, we have to learn to say no. Ayan po yung mga bagay na mga practical na dapat nating i-let go na pinag-uusapan natin. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Nais ko muli kayong anyayahan sa susunod na Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM. Huwag pong kalimutan, 10 to 11 a.m. At nais kong pasalamatan din sa pagtatapos sa ating programa sa araw na ito ang mga tao behind the program, si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR station manager dito sa Manila, at si Andy Joaquin, okay, si Jonah Bayog, Reza Nabor, si Wilmer Estrito, gayon din salamat Irina Sidao, at higit sa lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtunghay sa ating programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing paulit-ulit ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone. God